na nasa gobyerno. Sapagkat ito, Lucena. taong bayan ang nagdeklara at nagpatibay ng konstitusyong ito. Eh kung ikaw, piling mo sa sarili mo, kayang-kaya mong baluktutin ito o ibendalo, katulad ng ginagawa ngayon ng ombudsman na si Boying Rimulya, aba ito'y salaulaan na, babuyan na ito. Diba? Sila na ang nasusunod, hindi na ang konstitusyon. Binababoy na nila ang konstitusyon eh. Diba? Maaari ninyong ikulong, maaari ninyong takutin, maaari ninyong gipitin, maaari ninyong dahasin, maaari ninyong supilin, maaari ninyong gurgurin at tigihin. Maaari ninyong supilin hanggang gusto nyo ang taong naninindigan sa konstitusyon at batas. Diba? Maaari ninyong ipakulong. Pero maliwanag ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Hindi titigil. Sapagkat ang pinag-uusapan po dito ay kapakanan ng taong bayan. Ano man ang iyong relihiyon, ano man ang iyong politika, ano man ang kulay mo. Ikaw man ay suklam na suklam sa Duterte o mahal na mahal mo at binidilaan ng kilikili ng mga Duterte. Ikaw man ay anti-Marcos noon, liberal ka, komunista ka, aktivista ka, o ikaw ay never against na ngayon kay Marcos. Hindi yan ang issue dito. Ang issue dito, yung pera ng taong bayan, nilimas at dinambong ng mga mandarambong sa gobyerno. Bakit ngayon ang nagbubulgar niyan, ang gusto nyong ipakulong? Eh hindi naman siya ang nandambong. Di ba? Okay, mayroong malayang pagtitipon ngayon dyan. Ano sinasabi ng Artikulo 2, Section 1 ng 1987 Constitution? Pagpapahayag ng mga prinsipyo at patakaran ng Estado o ng ating Republika ng Pilipinas at mga prinsipyo. Declaration of Principles and State Policies. This is written in Article 2, 1987 Constitution. Walang kwenta itong mga batas na ito pag hindi natin ito isinasabuhay at tinutupad at nirerespeto at iginagalang sa gobyerno. Ano ba ang batas? Ang batas ay inatuyong tinta sa libro ng batas. Walang kwenta ito. Pwede mo nga sunugin itong libro eh. Di ba? Kailan magkakaroon ng buhay ito? Kapag ang mga tao ay sumusunod sa batas, iginagalang ng mga namumuno, ginagarantiyahan at pinoprotektahan ang mga tao na bubuhay sa sinasabi ng batas. Di ba? Ano sinasabi ng Artikulo 2 sa pagpapahayag ng mga prinsipyo at patakaran ng Republika ng Pilipinas o Estado? Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang Pilipinas ay isang demokratiko, malaya, at republikanong estado o republika. Ano ang ibig sabihin ng demokratiko, malaya? Sapagkat meron ditong mga karapatan at kalayaan na ginagarantiyahan ng ating konstitusyon at batas. Lahat ng klase ng tao. Uli, ano man ang kulay mo sa politika, ano man ang paniniwala mong panrelihiyon. Maka-Marcos ka man, anti-Marcos ka man. Maka-Duterte ka man, anti-Duterte ka man. Komunista ka man, o kaya hindi ka naniniwala sa komunista. Katoliko ka man, Muslim ka man, born again ka man, Sabadista ka man, o Iglesia ka ng Cristo. Ang pinag-uusapan dito, konstitusyon. Ang pinag-uusapan dito ay batas. Uulitin ko, ang batas ay natuyong letra sa libro. Walang buhay ito. Pwede mong punitin ito, wakwakin ito, itapon ito, sunugin ito. Kailan ito magkakaroon ng buhay? Kung sinusunod ng tao, ginagawa ng tao, iginagalang ng nasa gobyerno, namumuno, at ginagarantiyahan ang mga taong nabubuhay sa pagsunod sa batas. Kapag ang mga namumuno, sinasalaula, binababoy ang konstitusyon at batas, binabaluktok, binabali o bendalo, at sinasabing, mag-move on na lang tayo, ay tarantaduhan na ito. Hindi na batas na nakasulat dito ang sinusunod. Batas na ng kanilang kokote. Batas na ng lansangan. Ay total, gusto nyo batas ng lansangan, hindi yung batas na nakasulat. O edi sa lansangan natin tapusin ang usap. Di ba? Hindi nyo na nire-respeto batas eh. Eh anong batas ang sinusunod nyo? Eh di batas ng lansangan. Kami ang nasa taas, andyan kayo sa baba. Kami ang makapangyarihan, sumunod kayo. Gusto nyo kami susunod sa batas? Ire-respeto, igagalang, pero kayo sasalaulain nyo? Bababuyin nyo? Ano ito? Gaguhan? Pag may taong nagsasalita, tinatakot nyo, kinakasuhan, ginigipit, sinusupin. Gusto nyo, nakaposa sa bunganga. Pero yung mga mandarambong, yung mga nagnanakaw sa mga nagtitinda sa palengke, yung mga tao na ninanakawan ng OFWs na nagsasakripisyo, yung mga sundalo nating nakikipaglaban sa kabuntukan at laban sa mga terorista, yung mga pulis natin na nakabilad sa arawan, nagbabayad din sila ng buwis. Pero sino lamang ang nakikinabang? Sino ang nagsasamantala? Yung mga taong nagsasabi sa atin, irespeto natin ang batas. Igalang daw natin ang batas. Sumunod daw tayo sa batas. Paano nyo kami pasusunurin? Sinasalaula nyo ang batas. Binababoy nyo ang batas. Ano ito, gabuhan? Tarantaduhan ito. Tanahan ito. Diba? Gusto nyong pailalim kami sa batas. Pero kayo nasa ibabaw ng batas. Hindi ganyan ang demokrasya. Ang Pilipinas ay demokrasya at republikanong estado. The Philippines is a democratic and republican state. Ano ibig sabihin ng democratic? May kalayaan. May karapatan ng taong bayan. Ano ibig sabihin ng republican? Ang mga namumuno sa atin, ibinuboto natin.
Dahil hindi naman lahat tayo pwedeng mamuno. Kuya Jun, Tokayong Jose. Ha? Hindi lahat tayo pwedeng nasa gobyerno. Talagang may namumuno, mayroong pinamumunuan. Pero, ang mga namumuno, tayo ang naglagay. May kasunduan, magtitiwala kami sa iyo, huwag mong sisirain ang pagtitiwala namin. Magjowa tayo, nagtiwala kami, nagmahal kami, inilagay ka namin dyan, huwag mong sisirain yan. Magbi-break tayo. Ano ang matibay na bigkis sa ating magjowa? Batas. Pag binababoy mo ang batas, jowa ko, loves ko, magbi-break tayo. Kasi yan ang nasa filosofiya rin ni Jean-Jacques Rousseau, isang pilosopong Pranses. Yan ang tinatawag sa mas malawak na social contract o kasunduang panlipunan. Ang taong bayan sa demokrasya, sa republikanong bansa katulad natin, Artikulo 2, Section 1, magboboto tayo, maghahalal tayo, magtitiwala tayo ng mamumuno. Sa kasunduan na yung aming pagtitiwala, huwag nyo sisirain. Magbabayad kami ng buwis, susunod kami sa batas na ipatutupan nyo sa paraang huwag nyong lulukuhin kami. Huwag nyong wawalang hiyain ang buwis na ibinabayad namin yan, na ibinabayad ng taong bayan. Huwag nyong gagamitin ang batas para kami ay gipitin. Pansamantala lang kayo dyan. Ang sabi ni Jean-Jacques Rousseau, yan ang ating kasunduan panlipunan. Yan ang ating social contract. Yan ang ating bond. Yan ang ating bigkis. Yan ang nagtatali sa atin. Once na biniyak mo yan, once you breach the contract, pwede namin bawiin yan. This contract will become rescissible contract. Pwede namin bawiin yan. Nagkasundo tayo. Pamunuan mo kami. Nagtiwala kami sa iyo. Ito ang buwis para gamitin mo. Pero huwag mo sisirain ang pagtitiwala. Huwag mong dadambungin. Huwag mong lilimasin. Huwag mong nanakawin. Ang ipinagkatiwala